Lahat tayo merong kinakatakutan sa mundong ito. Lahat ng nabubuhay, hayop man at mga tao ay may mga kinakatakutan bawat isa sa atin. So itong ikukwento ko ngayon ay ito yung part 2. No, so meron tayong nauna na ginawa kong video. So ito pangalawa. Ito yung iilan sa mga pangalawang bagay na kinakatakutan ng bawat tao. Hindi ko nilalahat pero may mga bagay na ayaw mangyari yung ikakwento kong ito sa buhay nila. Na yung bagay na yun kinakatakutan nilang mangyari sa sarili nila. Itong ibabahagi ko sa inyong kwento ay ito ay karanasan ko, no, na ayaw kong mangyari sa buhay ko o ayaw ko na ulit maranasan. Alam mo, one time umaga nun, so ako lang mag-isa sa bahay ng mga oras na yon. Noon pa yun So ginagawa ko sa bahay, nagmumuni-muni lang ako. So nagkukut-kut lang ako ng cellphone ko, nagbabasa lang ako ng mga post o tumitingin-tingin lang ako ng mga post sa social media. Tumitingin-tingin ako sa social media kasi naghahanap ako ng mga pwede kong mapanood o yung mga bagay-bagay na gusto kong makita. Nag-search ako kasi noong mga time na yun na ako lang mag-isa sa bahay talagang super boring. So kaya nagawa akong mag-social media, tumitingin-tingin ako sa mga bagay-bagay na gusto kong makita. Okay lang naman yun para sa akin. Isa pa, wala rin namang nagsabi sa'yo na masama yung ganun, di ba? Simula umaga pa lang, pagkagising ko, cellphone agad yung hinahawakan ko. Hanggang sa umabot ng tanghaling tapat. So medyo pahapon na rin nung habang ako'y nanonood ng isang palabas sa aking cellphone, biglang may nag-message sa aking messenger. So nagulat ako kung sino yun, yung nag-message sa aking messenger. Sa mga ganong oras kasi at ganung panahon, wala akong inaasahan na magme-message sa akin. Kaya naman bigla akong nagtungo sa aking messenger at inalam ko kung sino nag-message sa akin. Pagtingin ko sa messenger, nakita ko yung pangalan ng aking kakilala. Yung kakilala ko na nakakasama ko paminsan-minsan noon. So binasa ko yung chat niya sa akin. Ang nakalagay doon, sabi niya sa akin ay, Pare, busy ka ba ngayon? Kasi balak sana kitang papuntahin para yayain dito sa aming bahay. May handaan kasi ngayon. Alam ko, mahilig ka mag-food trip. Kaya naman ikaw agad yung naisip ko na pwede kong papuntahin rito sa bahay. Yung narinig ko na sinabing maraming pagkain sa kanila at gusto niya ako papuntahin sa kanila ay medyo kuminang-kinang sa aking pandinig. Yung narinig kong iyon mula sa kanya. Kasi nung time na yon hindi pa ako kumakain ng umagahan pati ng tanghalian. Napalunok pa nga ako konti nun Sabi ko sa sarili ko, sakto, wala akong kain maghapon. Buti na lang nagaya yung tropa ng kainan sa kanilang bahay. Nung mga oras na rin nun,
nagbabalak-balak din akong umutang sa tindahan ng makakain ko. Kaso, hindi na ako nakautang nun dahil nagchat yung tropa. Kaya naman, bigla akong nagreply sa chat ng tropa ko na yun. Ang sabi ko sa kanya, "We, sigurado ka? Baka naman gino-joke time mo lang ako. Sige nga, kung totoong may handaan sa inyo, picturean mo nga yung mga handa sa inyo na naka-selfie ka." Sinend ko yung reply na yon sa kanya. Maya-maya ay bigla niyang sinend sa akin yung picture na naka-selfie siya, then yung nasa likod niya ay puro mga masasarap na pagkain na inihahanda sa handaan. So alam niyo na yun kung ano yung mga pagkain na hinahanda sa handaan. Pagka-send ng picture na iyon, ay sinundan niya iyon ng chat. Ang sabi niya sa akin ay, "Tara na pare, baka maubusan ka pa. Sige ka, pagkain din yon." At agad-agad naman akong nagreply sa kanya. Sabi ko sa kanya, "Sige pare, papunta na ako. Bibilisan ko na lang." Sabi bigla akong kilos, nagbihis agad ako para pumunta sa bahay nila. Nung nakabihis na ako, bigla na agad akong umalis sa aming bahay. Then naglakad lang papunta sa bahay ng tropa ko na yon. Dahil walking distance lang naman siguro mga 30 minutes kang maglalakad para makarating doon sa kanilang tahanan. Lumipas ang ilang minuto ay andun na nga ako sa tapat ng kanilang bahay. At nagtataka rin ako. Dapat medyo maingay yung loob ng kanilang bahay kasi may handaan Dapat merong medyong konting tugtog. Siyempre parang nag-celebrate ka nun kapag may handaan. Pero ang nadatnan ko ay tahimik na bahay. So bigla akong chinat yung tropa ko na yun. Sabi ko sa kanya, "Pare, andito na ako sa tapat ng inyong bahay." Sabi ko, "Labas ka na rito para papasukin mo ko sa inyong bahay at masamahan mo ko sa loob ng inyong tahanan." So nag-reply ang tropa. Sabi sa akin, "Pare, teka lang wait ka lang dyan saglit. May ginagawa pa kasi ako." Ayun ang reply niya sa akin sa messenger. Nagantay ako ng ilang minuto hanggang sa kalahating oras na, hanggang sa naging 1 oras na. So doon na ako nagtaka. So medyo magdidilim na rin nun. Chinat ko na yung tropa ko na yon. Sabi ko sa kanya, "Pare, ba't ang tagal naman? 1 oras na ako mahigit nag-aantay sa labas ng bahay ninyo. Bakit hanggang ngayon hindi ka pa lumalabas ng bahay ninyo? Nang sa ganon papapasok mo na ako sa loob ng bahay nyo, then makakain na ako at maka-food trip na ako." So maya maya lumabas na ng tahanan yung tropa ko na iyon, na may ginunguya-nguya pa na pagkain sa loob ng kanyang bibig. So kinausap ko siya. Sabi ko sa kanya, "Ano? Pare, ang tagal mo naman bago lumabas, kayo na pa nag-aantay dito sa tapat ng bahay ninyo. Sige na, papasukin mo na ako sa loob ng bahay ninyo. Nang sa ganon baka pag food trip na ako kasi kanina pa ako gutom na gutom. Bago mo ko i-chat para yayain papuntahin dito sa inyo." Pagtapos kong sabihin yon, nagulat ako. Bigla siyang tumawa ng napakalakas at humalakhak habang siya ay nakahawak sa kanyang tiyan. Oh, pare, nako,
huli ka na. Kasi yung mga pagkain na gusto mong kainin, naubos na ng mga bisita kanina pa. Kaya wala nang natira, pare. Ha 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 ha. Sabay halakhak niya. Pagtapos niyang sabihin sa akin yun, na nakahawak pa rin sa kanyang tiyan. At sabi ko sa kanya, pare, paano nangyari yun? Di ba? Kakasend mo pa lang sa akin kanina lang ng picture mo na naka-selfie ka sa messenger na maraming pagkain tapos naka-background sa'yo. Paano agad naubos yun? Ilang oras pa lang na nakakalipas bago mo sinend sa akin yun Dapat ngayon may mga tira pa. Pagtapos kong sabihin yun, ang sabi sa akin ay, pare, pasensya ka na. Yung picture na sinend ko sa'yo kanina lang ay ayun yung picture na nag-selfie ako kaninang umaga pa. Kasi madaling araw kami naganda, so maaga kami naganda, no? So mga alas 3 pa lang ng madaling araw, niluto na yung mga putahe na iyon. Kaya pagdating ng bagong magtanghalian, ay talagang naubos na yung pagkain. Hindi ko naman alam na tototohanin mo na pupunta ka dito sa bahay namin para kumain talaga ng handa na naubos na. At pagtapos niyang sabihin sa akin iyon, ay ang sabi ko naman sa kanya, hindi pwede pare. Gutom na ako mula kanina umaga hanggang tanghalian. At pagpunta ko dito talagang hindi pa ako kumakain. So sa pagkain mo lang ako gustong kumain kasi niyaya mo ako pare. Asa na? Labas mo na yung mga karne o yung mga handa mo dyan na nakita ko sa picture. Basta ganun makakain na ako pare. Sige na pare, sige na. Tugon ko sa kanya iyon na may kasamang pagmamakaawa ko. Ay nako pare, sige, para maniwala ka, pasok ka sa bahay para makita mo yung mga lalagyanan ng hinanda namin kanina na nasa hugasan na ngayon. Talaga pare, pasok ka. At pumasok nga ako sa kanilang tahanan. Nagtungo kami sa mesa na kung saan nakita ko yung nakapatong yung mga nakahanda doon sa kanyang selfie. Nakita ko yung mesa malinis. Then yung kurtina na panghanda nakita ko doon, hindi pa nila inaalis. Then nagtungo ako sa kusina. Nakita ko na nasa hugasan na nga yung mga lalagyan ng pinaghandaan ng tropa ko kanina. So nung nakita ko na nasa hugasan na yung mga lalagyanan ng pinaghandaan, doon ako napaniwala. Ngunit hindi ko matanggap na naubos na yung pagkain na gusto ko sanang kainin. Dahil nung time talaga na iyon, gutom na ako at kumakalam na yung sikmura ako. No? Parang medyo nagalit ako sa tropa ko na yun. Kasi dapat hindi niya na ako chinat para papuntahin doon sa kanyang tahanan. Paglabas namin ng tahanan nila, ay bigla akong napaupo sa may gutter. Doon lang sa may bandang tapat ng bahay nila. Medyo nanghina na yung tuhod ko kasi dahil nga sa gutom na aking nararamdaman nung mga time na yon. Nagtaka yung tropa ko. Nagtanong, sabi niya, pre, okay ka lang ba? Gusto mo, bilhan na lang kita ng soft drinks at biskwit. Panawid gutom mo. So yung narinig ko, yung inoffer niya na iyon, sa isip ko nawala yung mga masarap na pagkain na gusto ko sanang kainin. So karne na naging biskwit pa. Medyo nagbagting yung tenga ko sa sinabi niya yon dahil sa offer niya. At bigla ako napatingin sa kanya. Nakita ko yung itsura niya na parang
mukhang baboy ramo na gusto ko sanang kainin, kaso naalala ko tao rin pala yung tropa ko. So bigla lang akong napangiti at tinanggap ko na lang yung offer niya. So siya yung bumili sa tindahan. Habang naglalakad siya papalayo at tinitingnan ko siya, para siyang baboy ramo itsura na gusto kong karnihin. Ngunit nung naiabot niya na sa akin yung inoffer niyang pagkain, naging tao na yung tingin ko sa kanya. Kasi nawala na yung gutom ko